Sir, bakit po ganun sa atin? Sa ibang bansa, isang ID lang okay na sa lahat. Dito sa Pilipinas, ang dami mo ng ID. SSS, PhilHealth, TIN, Pag-ibig. Pero minsan, hinahanapan ka pa rin ng iba. At bakit napakahirap kumuha? Ano ba ang meron sa sistema natin? Tol, alam mo, ang pagkuha ng valid ID sa Pilipinas, hindi yan simpleng proseso. Yan ay isang initiation right. Para kang contestant sa Survivor Philippines, pero ang premyo hindi milyong piso, kundi isang pirasong PVC card. O minsan, papel lang na ikaw pa ang magpapalaminate. Ang pinakamatinding puzzle sa lahat ay yung tinatawag nating chicken and egg problem. Pumunta ka sa opisina, sabihin natin sa post office o sa DFA. Sasabihin ng guard, "Sir, ID po." Sasagot ka, "Kuya, wala nga akong ID eh. Kaya nga ako nandito para kumuha ng ID." Sasagot si kuya, "Ay sir, bawal po pumasok at mag-apply ng ID kapag walang valid ID." Anak ng teteng naman oh. Ano to? Lokohan? Paano ako magkaka-ID kung ayaw nyo akong bigyan ng ID dahil wala akong ID? Para kang nag-a-apply ng trabaho na fresh grad. Pero ang requirement with 10 years experience, saan ako huhugot? Sa past life ko? Tapos, sige, nakalusot ka na. May dala kang birth certificate. Pero teka lang, hindi pwede yung luma. Kailangan PSA. Kailangan yung security paper. At dapat, issued within the last 6 months. Teka lang, nagbago ba ang birthday ko? Nagbago ba ang pangalan ng nanay ko sa loob ng 6 na buwan? Hindi naman, di ba? Yung facts ng pagkapanganak ko, same pa rin nung 1990s. Bakit kailangan bago ang papel? Alam mo kung bakit? Para may bayad ulit. Negosyo yan eh. Kada request mo, tsatsing sa kanila. At pagkatapos mo makipagbuno sa requirements, heto na ang national ID. Ito yung greatest prank ng gobyerno. Sabi nila, "Juan, mag-register ka. Ito na ang solusyon. Isang ID para sa lahat." Eh di, nagparehistro tayo. Pumila ng madaling araw. Nagpa-picture kahit mukhang puyat. Ang sabi, hintayin ang delivery. Tol, tumanda na yung aso ko, wala pa yung ID. Yung iba, nanganak na, nag-aral na yung bata, graduate na, wala pa rin yung ID. Tapos nung dumating, papel? Isang pirasong papel na ipiprint mo sa bond paper. Tapos sasabihin, digital ID daw. Eh kung papel lang pala, sana sinend nyo na lang sa email ko. Ako na nag-print noong 2021 pa. Billion ng budget, pero ang quality, parang project sa art class ng grade 1. Isama mo pa yung walang kamatayang system offline. Pumunta ka sa SSS, sa LTO, o sa munisipyo. Alas 9 pa lang ng umaga. Lalapit ka sa counter. Ang sasabihin sa'yo, "Sir, balik na lang kayo. Offline po kami." Offline? Bakit yung Facebook nyo online? Bakit nakakapag-YouTube kayo dyan sa counter? Yung aircon gumagana, yung chismisan nyo gumagana, pero yung serbisyo, offline. Minsan iisipin mo, offline ba talaga ang system? O tamad lang mag-type si ate? Dahil sa Pilipinas, ang system offline ay code word para sa tinatamad kaming magtrabaho, umuwi na kayo. Kaya tol, sa totoo lang, ang valid ID sa atin, hindi lang yan proof of identity. Yan ay proof of patience. Yan ay patunay na kaya mong tiisin ang init, ang pila, ang sungit ng empleyado at ang bulok na sistema. Pag may valid ID ka, isa kang bayani ng pagtitiis. Nakakalungkot lang isipin, sa ibang bansa, ang ID, karapatan mo yan. Ibibigay sa'yo kasi citizen ka. Dito sa atin, ang ID, pribilehyo. Kailangan mo pang magmakaawa, magbayad at maghintay ng siyam-siyam para lang mapatunayan mo sa gobyerno na totoong tao ka. At isa pa tol, napansin mo ba yung quality ng picture natin sa ID? Nag-ayos ka, naligo ka, nagpulbo ka pa. Pero paglabas ng ID mo, mukha kang mandurukot na puyat na puyat. Yung camera nila, parang CCTV ng 7-Eleven noong 1990s. Ang labo. Tapos bawal pang ngumiti. "Sir, serious face lang po." Kaya pag tinignan mo yung ID mo, hindi valid ID ang mukha eh. Mukhang wanted poster. Kaya minsan nahihiya akong ilabas eh. Baka imbis na papasukin ako ng guard, pusasan ako. Kaya payo ko sa gobyerno, ayusin nyo ang sistema nyo. Gawing simple, gawing mabilis, gawing matibay. Dahil kami ang boss, kayo ang empleyado. Hindi kami nagbabayad ng buwis para pahirapan nyo pumila at bigyan ng papel na ID. Kung hindi nyo kayang bigyan ng dignidad ang pagkakakilanlan ng Pilipino, wag na kayong humingi ng ID sa amin. Ang hingin nyo na lang. Pasensya, dahil sa bagal at gulo ng sistema nyo, isa lang ang masasabi ko sa inyo, mga ungas!